Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Dadako na naman po tayo sa ating Bible study online. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay po ninyo na mga naunang nakatunghay sa ating FB Live. Ganon din po sa mga makakatunghay pa po later. Kasi po, yung last ating gawain ay still counting pa yung views. Nakikita namin. Yung pinaka-latest, yung pinakamarami po ay umabot na po ng 290. Kasi po, nung isang araw ay 270 lang yun. Naging 290 na po. Ganun lang po talaga yung iba kasi hindi ka agad nakapag-wawat. Purihin po ang Panginoon dahil sa mga nagkaroon ng time na magkaroon tayo ng makapakinig, binigyan nila ng pagkakataon yung salita ng Diyos sa kanilang mga buhay, binigyan nila ng time yung ating pinag-aaralan. Hindi po sa tayo ay porke lockdown ay doon lamang tayo makikinig. Ibig sabihin, yung ating desire. Ang ibig ko sabihin, yung po yung desire natin na talagang makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy nating pag-aaral, pakikinig sa ating pag-aaral ng ating hapon. Ito po. Purihin po ang Panginoon kasi iniisip namin na nasa GSU na at marami na pong magiging busy. Yung pula po, sabi po ni Ate Nancy sa accounting office nung siya po ay tinext ko. Ang sabi nga po niya ay 50% pa lang po yung attendance o workforce ng Kapitolyo. At hindi pa po full force. Kasi po kaya po ako nangungumusta ay kasi nga po ay matagal-tagal na kami hindi nakakapunta ng Kapitolyo. Dahil yung aming duty na makapagturo din po sa mga bawat opisina, yung aming mga grupo. Pero dahil nga po GSQ, andun pa rin yung GCQ pala, GCQ, andun pa rin yung quarantine, pero yung community quarantine, ano po. Ang pinaghihintulutan lang po talaga ay yung mga may trabaho na para nga naman daw umusad yung ating ekonomiya. Pero parang ganun pa rin, parang MECQ pa rin dahil marami pa rin. Katulad po nung paglalabas-labas ay hindi pwedeng maglumabas. At tulad nung sa aming quarantine ay may naka-schedule pa rin na araw kung wala lang kami lalabas. Maliban kung yung mga importanteng lakad, yun po. Purihin po Panginoon kasi po yung isang mga kasama namin ay nangungumusta, ano po. Kasi nga po ay sabi nila ay yung duty namin sa Kapitolyo. Ano ka kung hindi namin nagagampanan? Ano ka kung magagawa natin? Maliban ka ako yung may mga sariling sasakyan. Pangalawa, hindi ka basta-basta rin makakapasok ng opisina, baka yung yung social distancing saka yung workforce nila ay 50% pa lamang. Pero purihin po Panginoon dahil kako, sabi ko po sa kanila, ang kainaman po kasi ang mga opisina o mga empleyado ng opisina tinuturuan ninyo ay friend nyo sa Facebook. Katulad mo ni Ate Esme ngayon, nakasubaybay na taga Kapitolyo. Friend nyo sa Facebook. At least, hindi man tayo makakapunta sa panahon ngayon, ay updated tayo yung ating pagtuturo tungkol sa Bible. Pangalawa po, yung araw-araw ka pang makapagpadala ng mga link, saka yung mga good messages, mga pagbati ng good morning, good day, mga ganun po, ay isa pong malaking bagay na nalalaman ng mga taga-Kapitolyo kako na yung ating concern sa kanila. Katulad nung kaya nga po sila po ay na-amaze doon po sa aking ginawa. Kasi sabi ko dapat yung mga empleyadong tinuturuan ninyo ay friend nyo sa Facebook para napapadala nyo ng mga messages. No, para bang ipapakita natin
yung concern natin sa kanila. Kasi po, isa pa po yung araw-araw ipipray mo yung opisina pinupuntahan mo. At saka yung mga, lalo na itong Bible study, itong mga foundation na itong milagros. Araw-araw po yan. Dinadala natin sa Panginoon. Kaya po rin po ang Panginoon, tayo ay laging aktibo. Lalong-lalo na po yung concern ni Lenny Cruz na nasa Amerika na po. Isa po doon sa lugar po din po niya, yun din po yung aming kabatmate, yung elementary. Doon mismo sa mga kaguluhan na yon. Kaya humingi siya ng prayer. Sabi ko po, tayo po ay mag-pray para sa Amerika. Lalong-lalo na yung mga Filipino OFW. And according to Lenny, sabi niya nga po, hindi lang po yung mga American citizen na naggugulo, yung mga nagrarally na po yun. Yung ibang mga OFW na galing din ng ibang bansa, gaya ng Korea, maraming sinabi si Lenny na nakikigulo na rin, hindi dapat hindi sila sumama po. At wala daw po siyang Pilipino pang nakikita sumasama doon sa mga nakikigulo sa Amerika. Isa pong dahilan po ito para ating itaas sa panalangin. Kasi yung concern natin, ating mga kamag-anak, meron sila may mga kaanak sa Amerika, may kaibigan, ay ipaabot natin sa Panginoon yung ating malasakit. Ang tawag po dito ay malasakit dahil nag-aalala tayo sa kanilang kalagayan. Kasi po, bukod na sa COVID-19, meron pang ganung nangyari. Kaya nakakalungkot po. At lahat po yan, alam ko, through prayer, lahat po tayo magkakasama-samang mananalangin para sa mga nasa Amerika. Hindi po kailangan po sama-sama panalangin to kasi doon po sa Bagong Tipan, may sinabi ng Panginoon, mayroong mga alagad na lumapit sa Panginoong Jesucristo, nung pinahayo na po sila, ay may na-encounter po na masamang espiritu yung mga alagad at hindi po nila napalaya. Nung sila po ay mag-report sa ating Panginoong Jesucristo at sinabi po nila yung problema na hindi nga raw po nila kaya makapagpalabas. Meron pong pagkakataon na may mga ganong pagkakataon na hindi po kaya ng mga ordinaryong Kailangan po nun ay fasting and deep prayer. Masing pananalangin. Para po, kaya nga po yung nangyayari yan, marami pong nananalangin. Pero nangyayari pa rin. Kaya kailangan po siguro yung marubdob na panalangin para matigil po yung kaguluhan sa Amerika. Kasi po, tayo rin po ay maapektuhan ng puno. Pagdating po ng araw. Purihin po ang Panginoon, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Mamaya po, sasama po natin sa panalangin yung God Bless America. Sabi ko nga po nung nakaraan na na-skip natin yung subject natin na yung pagmiministeryo ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon po natin ibibigay, kaya lang ito ay summarize. Maaari baka mga 30 minutes lang po ito dahil ito po hindi na po tayo ganong babasa, isang banggit-banggit na lamang po. Purihin po Panginoon, ang ating pong nasabi ko na po, yung ating paksa, yung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito naman po yung ating teksto. Dito po natin kukunin yung ating pag-aaralan tungkol sa pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po Panginoon, pagdating po sa basahan ito, ginagamit ko. Mas mahina na po ang grado ng aking sabi po sa ating teksto, ito po ay ating matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, Revelation, sabi po sa English, Revelation chapter 1, verse 8. Akin na po ang basahin. Yung pang mga Bible, pwede pong maghanap, hanapin niyo po.
Hanapin niyo po yung sa huli po ng Bible, New Testament po ito. Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 8. Ito po, isang na po. Ang sabi po ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega. Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ano po? Ito po yung ating teksto. Dito po tayo kukuha. Siya po ang Panginoong Jesucristo. Nagsabi na siya ang Alpha at ang Omega. At Diyos na makapangyarihan. Wala na pong duda. Kasi po mayroong nagsasabi ang Panginoong Jesucristo at hindi Diyos. Sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ano po? Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Ano po? Kaya nga po, yung wala na pong duda sa ating mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya nga po ay Diyos. Amen? Dahil nga po, nananampalataya na tayo, atin pong susuriin. Dahil nga sabi ko po nung nakaraan, paano tayo lalalim? Kung gaano natin kakilala ang Panginoong Jesucristo. Ano po? Saan po? Ano po? Doon po tayo lalalim. Doon po natin, yun po yung ating pag-aaralan. Pasamantala, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Muli Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa hapong ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay humingi ng tawad. Alam namin, Panginoon, na kami ay nagkasala. Hindi po namin maikakaila ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Ganon din po sa aming mga nagawa at nasambit, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Kaya nga po, Panginoon, sa oras po ito, sa hapong po ito, nagkakaisa nga po kami, Panginoon, na kami humihingi ng tawad sa iyo. Gawin mo pong marapat yung aming presensya na kami, Panginoon, ay makalapit sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa oras pong ito, tinataas namin sa iyo ang aming pag-aaral ng iyong salita. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami, ibigay mo po ang iyong isip, diwa at karunungan. Samahan mo po kami ng iyong Santo Espiritu upang ganap kaming makaunawa ng iyong salita, Panginoon. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang foundation ng gawain ito, ang Milarpes family, sa pangunguna po ng aming nanay Belia Pangilinan Milarpes. Ganon din po, Panginoon, sa kanyang mga anak, mga apo, at mga manugang. Ganon din po, Panginoon, sa mga naka-early tune-in, kay Lenny Cruz, kay Joby Quindio, kay Ate Esme, kay Lucy Milarpes, kay Marcia, Panginoon. Salamat po at ganon din po sa lahat ng mga katungay. Itinataas ko nga po, Panginoon, sila sa iyo. Patnubayan mo po at gabay po ang bawat isa. Ganon din po ang pagpapala sa amin. Ang aming matutunan ang iyong salita, Panginoon, ay isa na pong pagpapala para sa amin. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang sabi ko nga po, siya po yung Alpha at ang Omega. Ano po? Siya ay makapangyarihang Diyos. Ano po? Ito po ay isa lamang umpisa. Ano po? Pag-uumpisa po. Pero sa pagpapalalim po ng ating pag-aaral para magbulubos nating makilala na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, ay dito po natin tutunghayan yung ating pag-aaral. Ano po yung kanyang ginawa, yung tinatawag natin yung kanyang ministry. Sinam up ko na lamang po ito, hindi na po tayo ganong babasa. Ilan lang po yung ating babasahin teksto. Yung mga medyo may mas malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan, chapter 8, sino po ay may Bible? Ba't ba bigla akong pinipon? Sabi po ng meron pong may Bible, bukas po kayo sa aklat ng Kawikaan, mahaba pong basahin ito. Chapter 8 po, verse 22, umpisahan po natin. Chapter 8, 22, ang umpisa po, aklat ng Kawikaan. Kung wala po kayong Bible hawak ngayon, pwede nyo pong i-take down yung ating teksto. Ito, yung teksto pong ating babasahin. Ano po? Chapter 8, verse 20, umpisa po ng 22 ng aklat ng Kawikaan. Umpisahan ko na po.
Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako'y nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa Sinukop, ulitin ko po, wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa San Sinukop. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ahaganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y alib. Ako ang nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ito po yung ating Panginoong Jesucristo. Nabasa po natin o nakarating sa Kanya. Siya po ay kasama na ng Panginoon sa simulat sa pulpa. Ano po? Kaya nga po, walang duda na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Wala pong duda. Ano po? Ganon din po ating pong basahin sa aklat ng 1. Ano po, sabi sa aklat ng 1, chapter 1. Ito po, siya po yung, sinabi ko, nabanggit ko po noong nakaraan, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung salita. Ano po? Sabi po sa chapter 1 ng aklat ng 1, inuumpisahan ko pa lamang po yung kanyang kapangyarihan. Kung sino po siya. Ano po? Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Sa inyo po, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen? Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Ito po ay ka-counterpart ng binasa natin sa aklat ng Kawikaan. Ano po? Tanyan po, sabi, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Purihin po ang Panginoon. Yung po ang ating Panginoon. Sabi ko nga po, ang ating Panginoon ay tinatawag sa Bible na siya ang salita. Ano po? Kasi po, God is the Creator. Jesus Christ is our Savior. And the Word. Ano po? And yung isa po, yung Santo Espiritu ay siya po yung comforter. Siya po yung ating gabay sa kasalukuyan. Ano po? Kanya-kanya pong task. Ano po? Kanya-kanya pong trabaho. Kanya-kanya pong pero po, yung tatlo ay present po sa paglikha noong nilikha ang mundo. Kaya nga po doon sa Genesis, sinasabi po, lalangan natin. Ano po? May kasama po ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ganon din po, babasahin din po natin sa aklat ng Juan, chapter 14. Chapter 1, verse 14. To 18. Ano po? Ano po ang sabi? Ay, 14, tapos tatalong po tayo ng 16 and 18.
John chapter 1, verse 14, 16, and 18. Okay? Ito po yung 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. You see? Di po ba siya ating Panginoon si Kristo? Nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. Si Apostol Juan po ang sumusulat nito. Aklat po ng Juan ito. Ano po? Si Apostol Juan po, yung siya po, yung napunta po sa island of Patmos. Siya po, yung nabanggit na po natin, yung mga apostol na kung saan napunta at siya namatay. Kung paano napatay. Ano po? Si Apostol Juan po hindi po namatay kasi po siya ay namatay na kapag silbi pa po siya bilang isang bishop sa isang lugar. Ano po? Kaya nga po, namatay po siya sa katandaan lamang. Ano po? Ito po siya po yung nagsasalita rito. Sabi niya po sa 16, dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Subalit sa 18, kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak, siya'y Diyos na lubos na minahamahal ng Ama. So niya po yung sabi po rito, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Purihin po ang Panginoon. Ito po yung mga tandaan nyo mga verses para meron po kayo ma-encounter na nagsasabi ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Amen? Nasabi po. Ganon din po sa nasa chapter 1 pa rin po tayo. Ang babasahin naman po natin ay ang 29 hanggang 34. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Sabi po, sa 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Ito na po si Juan Bautista. Ano po? Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Tingnan po, siya na. Amen, ang bigat ano po. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ang sabi po. At ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. 33, hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bumababa at mananatili sa isang tao, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At narinig niya, nakita ko ito at pinatotohanan kung siya ang anak ng Diyos. Amen? Yun niya po yung may narinig siya na tinig. Sa ibang may narinig siyang tinig na sa ibang aklat po na nagsabi na ito siya ang aking kinalulugdang anak. Pero siya dito kay Apostol Juan, sabi niya, ako na, pinapatunayan ko na, sabi niya. Nakita ko ito at pinatotohanan ko siya ang anak ng Diyos. Question. Apat po ang ebanghelyo. Okay? Ano po? Sinulat ni Matthew, ni Marcos,
ni Lucas at ni Juan. Okay. 4 na tao po to. Ano po? Isang patunay. How come sila po nung sumulat, bakit po nagkatugma-tugma yung kanilang mga istorya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Why? Kasi nga po sila ay nandun. Sila po yung mga personal na nakikita nila ang Panginoong Jesucristo. Nakuha niyo po? Kaya lang, may kanya-kanyang account. Kunwari, tingin ko, sa misis ko, kung titignan ko ang misis ko, siya ay medyo may brown ang buhok. Sasabihin ni, iba naman ang pansin niya. Ni Matthew, siya ay mahaba ang buhok. Pero may buhok, pare-pare. Ano po? Ganun po ang ibig ko sabihin. Why? Kasi nga po, nakasaksi sila. Sila po yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na magsaysay ng salita ng Diyos. Ganon din si Pedro, kaya lang hindi po siya kasama sa Ebanghelyo. Si Pedro ay kasulat na naman po niya doon po sa aklat ng unang Pedro, pangalawang Pedro at pangatlong Pedro. Ngunit doon sa aklat po ng Gawa, si Pedro, siya po yung nanguna na apostol sa ikalalaganap ng salita ng Diyos. Yun nga po, yung umpisa po ng Christianity. Ako niya po. Kasi po, nasaksihan, nung umakyat po ang Panginoong Jesucristo, nasaksihan po nila. Kaya yun po yung kanila ngayong ipinangangaral. Na ang sino mang sumasampalataya kung paano ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Ganon din po ang lahat ng sasampalataya sa Panginoon. Kaya nga binigyan niya po ng binigyan niya po ng example Nakita po, hindi lamang po ang 12 alagad. Napapangunahan ko na naman yun dito. Nagtuloy-tuloy na ako. Di po ba? Kaya nga po, yung account na yon ay nagpapatunay. Marami po. At tayo po ay napakunahan ko na yung iba kong naisulat. Purihin po ang Panginoon. Yan ang minsan hindi ko napipigil kayo mahaba tayo. Okay, pumunta na po tayo. Na-lay down ko na sa inyo yung pinagmulan. Sino po ang Panginoong Jesucristo? Siya po ay makapangyarihan. Sarang, dito po sa aking article, yung ating pong napag-aralan na kanina ay article 1 to 5. Ano po? Binasa na po natin ninyo. Ginawa ang kauna-unahan. Ito po ay 4 lang po pala. Ang number 5 po sa article ko. Number 5 article ko po ay ito. Ang kauna-unahang milagro na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay yung tubig ay ginawa niyang alak sa isang kasalan sa Cana, Galilea. Ano po? Hindi ko po, ayaw ko na pong tungkol sa alak. Ano po? Kasi po, bakit ang Diyos ay gumawa ng alak? Tapos yung ngayon ay pinagbabawal. Ano po? Iba po kasi yung alak doon Iba po yung alak. Talaga, ngayon kasi po, hindi na pwede yung ganung alak Mahal po Magkano po ang ubas? 250 ba? O 200? 280? 250? Tama. Ay, pigayin mo yung 1 kilo. Hindi ka makakain ng baso. Di mahal na alak po. Hindi na po. Masarap po talaga yung Ako po nakatikim na ng purong kasi po yung aking pamangkin galing ng Italy. Nag-uwi po ng talagang purong wala pong alcohol. Masarap. Pero may mga ladies drink po ngayon. Meron po. Kaya lang mababa po ang content nun. Mababa ang content ng alcohol. Kaya lang hindi gano'n. Baka may halo na rin po yung kanilang ubas. Ano po? Hindi ko po inaano yung tungkol sa alak. Ang gusto ko na ipahiwatig, take note, na ang kauna-unahang milagro ginawa ng Panginoon, yung ang tubig ay ginawa niyang alak. Dahil po sa pangangailangan doon sa kasalan. Ano po? Isa po sa attendee ron. Kaya nga po, hindi niya napalagpas na gumawa siya ng alak. Dahil sa kakapusan po ng alak. Number 6 po, sinimulan ang pangangaral, yung pong inumpisa niya na po, yung pangangaral at pagmiministeryo. Ito po yung ating
hindi lang mo pangangaral, yung pagtataboy ng masasamang espiritu at pagpapagaling. Yun po ay mababasa natin sa aklat ng Mateo 24, 4:24, ano po? 4:23 po umpisa. Aklat ng Mateo chapter 4 verse 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Yun po, nag-umpisa po siyang mangaral, hindi lamang po sa pangangaral, siya rin po ay nagpapagaling. Kaya po tayo nagba-Bible study, kaya po tayo nagpi-prayer pagkatapos po ng Bible study. Pagkatapos po tayo nangangaral, tayo po ay nagpe-pray. Ang inyong lingkod, ako po, kahit sino po, kahit yung mga pastor, mga ano. Pagkatapos po mangaral, nagpe-pray. Why? Yun nga po eh. Dahil nga po doon eh, di ba ang Panginoon, nung umpisa pong mangaral, ay nagpagaling. Kami po magpapagaling sa pamamagitan ng pananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po sa pangalan ni Melchor. Hindi po sa pangalan ni Melchor Padilla Castro. Hindi po. Ano po? Tayo pong mangangaral ay meron pong inutusan. Di ba sabi ko sa inyo, kami po ay lingkod ng Panginoon upang maging katulong ng mga tao. Hindi lamang po sa pangangaral, kaya nga po meron tayong prayer. Kami po, kaya nga po maraming lumalapit. Pastor, pwede po ba ipag-pray niyo po ito? Naalala ko yung naipag-pray ko po sa Kapitolyo. Hindi ko pa sabihin yung opisina. Lumapit, pagkatapos ko pong mangaral, ako po ay nung paglabas ko ng pinto, ako po ay sinundan. Akala ko ay lalabas lang. Yung pala ako ang pakla. Ikaw ang pakay. Ako ang pakay. Talagang makalabas kami ng pinto. Sabi, Pastor, sandali lang. Humingi po ng prayer kasi nga po siya po ay sobrang stress at naisip na raw niya pong magpakamatay. Nako po, sabi ko. So, ang ginawa ko po, alikak ako dito sa aming kapulungan para lahat kami ay magpipray sa iyo. Dinala ko po sa kapulungan. Sinabi ko po, ang ating kapatid ay nangangailangan ng kapatid. Lahat po kami, grupo po ng mga pastor. And sumunod po ng mga araw, meron po akong inappoint doon na magtuturo sa opisina yon kasi po ako ang vice president ng Kaden. Ako po nag-a-appoint. May inappoint po ako doon. At ang sabi po nung inappoint ko doon, hinahanap ako at gusto raw pong magpasalamat. Why? Kasi po, nabago yung kanyang pananaw. Nalaman niya na mali. Mali ang magpapakamatay. Mali. Kasi sabi ko, pag nagpakamatay ka, direkta ka na. Hindi ka nadadaan sa hukuman ng Panginoong Diyos. Direkta ka na. Yun po yung isang araw. Pangalawa, sinabi ko sa kanya, napakasarap ng buhay. Ito ang ating buhay di isang pagkakataon na tayo ay makasama ng Panginoon. Kung sisirain mo ito, wala ka ng pagkakataong makapiling ng Panginoon. Kasi hindi mo na siya makikilala. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya natin inaalam yung Panginoon. Kaya natin nag-aaral ng madiin sa Panginoon. Kasi nga po, gusto natin makapunta rin sa langit. Ito po yung pagkakataon natin, itong buhay na ito. Ano po?
Tapos sisirain mo. Wala ka ng pagkakataong malaman mo ang Panginoong Jesucristo na siya po, ikaw po, na siya ang magbibigay sa atin ng magdadala sa atin sa langit. Ano po? Kaya nga po, payo ko, na huwag ko yung gagawa. Alam niyo po, pag dumarating yung mga problema, sabi po, pag dumarating daw po ang problema, lagpasan mo lang. Huwag po tayong tumapak sa problema. Just pass on. And pray. Amen. Hallelujah. Napupunta yata po ako sa pangangaral. Nag-aaral po tayo. Ang isa pang number 7. Number 6 pa rin, sinimulan yung pangangaral. Ano po? Number 7 po, yung pagpili po ng 12 apostol. Bakit po? Bakit po kasama ito sa ating agenda? Why? Napaka-importante po ito. Kasi po, ang Panginoon, pumili po ng 12. Kasi po, siya po yung kanyang magiging witnesses. Ano po? Kung ang Panginoon basta na lang at nangaral at wala siyang piniling, ano po ang importansya ng pamimili ng 12 alagad? Ano po? Ano po? Naisip nyo? Bakit po? Sila po yung magpapatutuo. Sila po yung ipangangaral nila na ito ang Panginoon, na kasama namin ang Panginoon. Na ang Panginoon na hindi nagkasala. Pero sabi ng iba, ang Panginoon daw ay nagkakasala. Di ba? Nakita namin, nasaksihan namin, yun po ang kahalagahan ng pag-a-appoint ng 12 apostol. Sabi po sa chapter 10, verse 2 po, ito po yung pag-a-appoint ng 12. Kasama po, ito ang pangalan ng mga 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Ano po? Pero sa Bible po, wala po tayong mababasa tungkol sa pangangaral ni Andres. Ano po? Si Pedro pa lamang. Ano po? Dinibigyan ko kayo ng output. Ano po? Input ba? Input o output? Input. Input. Talagang ayaw tumigil na ng ipon ko. Ano po? Sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Ano po? Sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano. Si Mateo ay tax collector. Ano po? Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Ito po yung tinatawag na Tadeo ay si Judas na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Si Simon Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Mamaya po may mababasahin po tayo tungkol po kay Judas. At yun po yung doon po ko nilagay sa ating conclusion. Ano po? Yun po, napaka-importante po. Bakit po kailangan ng Panginoon pumili ng 12 apostol. Number 8. Yung isa pong kababalaghan ng Panginoon, yung pinapayapa ni Jesus ang bagyo. Hindi na po kailasan niyon. Ano po? Hindi ko na po babasahin. Ano po? Ang number 9, ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao sa Bethsaida. Ano po? Sa pamamagitan ng 7 tinapay at ilang maliliit na isda lamang ay napakain ang 4,000 katao. Ganon din sa Galilea, ang 5,000 katao, 5 tinapay at 2 isda. Ano po? Yun po ay kababalaghan. Miracle. Ano po? Tanong, kung tayo po ay kasama ng Panginoon during that time, gumagawa na po, kasama yung 12, ano po? Kasama si Judas Iscariote rito, tandaan po natin. Naka-appoint po sila, di ba ba? During that time, ang tanong, ano po? Ano ang iyong account
Ano ang inyong pansin? Biro mo dalawa, 5 tinapay at 2 isda, mapapakain mo ang 5,000? Ano po? Hindi po ba, hindi po ba, nakaka-amaze yun? Sa akin eh, 2 galunggong, kulang eh. Paborito ko, galunggong, prito. Ano po? Sa akin, dito pinagkasya, ano po? Purihan po ang Panginoon. Hindi po ba nakaka-amaze yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Hindi ko na po exaggerate, hahaba po tayo. Kung babasahin po natin, mahaba eh. Nawalan tayo ng puso. Hindi, certificate na meron. Ano po? Tapos, number 11, binihoy ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay. Si Lazaro po ay kaibigan po ng ating Panginoong Jesucristo na tumiiyak po yung kanyang mga kapatid na nagpunta sa kanya. At nung puntahan niya po niya, marami na naman pong na-amaze na naman doon. Kasi 4 na araw nang patay si Lazaro. How come na nabuhay pa siya muli? May kukwento po ako. Yan po talagang namatay. Samantalang po yung natabunan ng ilang pamilya po doon sa Infanta Quezon, nung gumuho po yung lupa, kasi po bumabagyo, nag-refuge sila sa isang simbahan, tabi po ng bundok. Gumuho po ang lupa ng bundok, natabunan po yung evacuate po doon sa isang kapilya. After 7 days, meron pong 5 pang buhay. 7 araw, 5 pa po ang natagpo ang buhay. That is the fact. Balita po yun ng araw. Matagal na pong balita. Why? Kasi nga po, merong miracle. Nangyayari po. Kung nangyari po na si Lazaro 4 na araw na namatay, kasi ano pa kaya yun? Naipit lamang. Pero po rin po, Panginoon, paano sila? Ang tanong doon, paano nakahinga yun? Paano nabuhay yun? Pero may mga namatay talaga. May mga namatay. Pero may 5 pang nabuhay. Nung sila po ay, totally, maalis po yung lupa doon sa tabon. Yung tumabon po sa kapilya. May 5 pa pong buhay na nakasurvive. Ano po? Nabigyan ko lamang po ng ano yan. Kaya nga po, dito, ka-amaze. Biro mo 4 na araw na patay, ay muli pang nabuhay. Isa pong pagpapatotoo na ang Panginoong Jesucristo ay tayo po ay kanyang bubuhayin na muli kung tayo po ay kasampalataya sa Kanya. Amen? Yung pang-12 po, ang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay muling nabuhay. Iisa-isahin na naman po natin to. Ito po. Nagpakita siya kay Maria Magdalena. Ito po yung kaibigan ng kanyang ina. Hindi po ito yung Maria na nanay po ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ay mababasa natin sa Mark 16 verse 9 at ito po ay nangyari sa Jerusalem. Nagpakita sa 2 lalaking patungong Emmaus. Sumabay ang Panginoong Jesucristo sa kanila, hindi nila nakilala na ang kausap na nila. Ano sabi po ng isang lalaki? Ano po yung napag-uusapan nyo? Sabi po ng Panginoong Jesucristo. Binibigyan ko lang ng konting kwento. Kasi alam ko naman po ito. Ano po yung napag-uusapan nyo? Haba, wala ka palang balita. Huli ka na ba sa balita? Taga saan ka ba? Ganun ang tanong ng isang lalaki. Hindi mo ba alam na yung taong si Jesucristo, na maraming pinagaling, na maraming nangaral, sabi, ay pinako nila sa krus. At ngayon ay wala, hindi nila makita sa bimbingan. Yung mga ganong account po. Yung po yung 2 lalaki. Yun po, doon po pangalawang nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Sumunod po sa ibang kababaihan. Yun, kasama na po doon yung si Mary, na asawa po ni Joseph. Yun din po ay, yun po sa 2 lalaki ay yung daan na papuntang Emmaus. Doon po nangyari yun. Yung sa ibang kababaihan ay yun po ay nangyari sa Jerusalem. At ito po ay mababasa natin sa Matthew 28 verse 9 and 10. Ang pangapat, nagpakita sa kay Pedro sa Lucas 24:34
yun din po ay nangyari sa Jerusalem. Sa 10 alagad sa silid sa taas, yung po yung alagad na nagtitipon sa taas, wala pa po noon si Tomas, yung nag-aalinlangan. Ano po? Kasi po, nung dumating siya po si Tomas, naging 11. Kaya dito 10 pa lang eh. Wala po kasi si Tomas noon. Noong unang magpakita po ang ating Panginoon sa Kristo. Pang-anim po, nagpakita po siya sa 7 alagad na mangangisda. Doon po sa mababasa po natin sa John 21 verse 1 to 25. Ang sabi po, iyon po ay nangyari sa lawa ng Galilea. Pang-7, sa 11 alagad sa bundok. Matthew 28 verse 16 to 20. Tingnan po kung babasahin natin sa mahaba na po. Yan daw po ay nangyari sa Galilea. Ito po ay konti na lamang konting balik-aral. Doon po siya nakakaalam. Pero doon po siya hindi pa ganong nakakaalam o nakakabasa ng Bible. Ito po yung mga account na ginawa o pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Number 8, sa mahigit na 500 katao. Yung po ay mababasa natin at ito rin po ay nangyari sa Jerusalem. Ito po ay mababasa sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 6. Pang-siyam, nagpakita rin po siya kay Santiago, ganun din po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 7. Pang-siyam po sa kanyang mga alagad bago umakyat sa langit. Yung po yung mapuspos po yung mga alagad, bumaba pa ang Santo Espiritu, at sila po ay nagkapagsalita sa iba't ibang wika. At sila po ay naunawaan, naintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanila, kasi po bawat apostol ay nagsasalita ng wika, kunyari, wika ng Germany, wika ng Europe, ng England, wika ng Japan, wika ng Korea, wika. Iba-iba po ang naging wika. Kaya nga po sila po ay naintindihan ng mga tao. Nagsalita po sila sa iba't ibang wika. Isa pong miracle na naman yon. Nung makita po nila, ano po, tanong na naman. Tanong na naman. Ano po ang inyong masasabi kung ikaw ay isang alagad at nasaksayan mo na ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit at napuspos kayo ng Santo Espiritu? Tanong. Pwede kayo mag-comment. Ang dami pong kamabalagan. Ano po? Mamaya pa, magugulat pa kayo. Ganon din po, ang huli ay kay Pablo. Si Pablo po ay isang taga-Romano, isa pong Romano, at isa pong masugid na hinahunting niya lahat yung mga nanguna na nangangaral. Sabi ko, sila Pablo. Marami po yun eh. Nangangaral kasama ni Pedro pala. Kasama po ni Pedro. Marami po yung mga kasama ni Pedro. At isa po rin si Esteban, sinampol doon, na isa si Pablo ang nagpapatay. Ano po? Pero po, na-meet ni Pablo ang Panginoong Jesucristo on the way to Damascus. Kaya nga po, simula noon, si Pablo na yung naging masugid na taga-pangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. At ito naman po, sabi ko po sa inyo, isa-summarize ko na lamang po para alam niyo po. Ano po? Ito po naman po yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko na pipinigyan ng verses ito. Sabi po, yung lalaking may ketong, yung alipin ng kapitan ng Romano, napagaling, biyanang babae ni Pedro, napagaling sa lagnat, dalawang lalaking taga Gadara, Gereseo, yung po ay napagaling sa kanilang sakit. Ganon din po yung lalaking paralitiko, yung babaeng dinudugo, yung sabi niya na ilang taon na dinudugo, ano sabi niya? Nung malaman niya na ang Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling, ay ang daming tao.
Sabi niya, mahipo ko lang, yung lalayan, gagaling na ako. Pero may pananampalataya na, mahipo ko lang, yung lalayan, gagaling na ako. Laylayan ang damit ng Panginoon. Laylayan ang damit ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, gumaling. Dahil sa kanyang pananampalataya. Yung babaeng dinudugo, yung dalawang lalaking bulag, nakakita, yung piping inalihan ng demonyo, lalaking patay ang isang kamay, lalaking bulag at pipi na inalihan din ng demonyo, anak na babae ng Kananea, batang lalaki na alihan ng demonyo, dalawang bulag na lalaki, isa rito si Bartimeo, bingi at utal, lalaki sa nag-uuga, inalihan ng demonyo. Bulag sa Bethsaida. Yung bulag po sa Bethsaida, ay kasi nga doon sa Bethsaida, ay meron pong isang lawa doon, na pag merong time na bumababa ang anghel ng Diyos, ay ano tawag doon? Pinagagalaw niya yung tubig, at sino ang unang makarating na makasawsaw doon sa tubig habang kinakaukaw ng anghel yung tubig, ay gumagaling. Ngayon nakita po ng Panginoong Kristo, yung bulag, ang tagal na po doon, hindi man lang po makaabot habang kinakaukaw ng anghel yung tubig. Kaya hindi po siya nakakasumpong ng kagalingan. Pero ang Panginoong Kristo na po yung nagpagaling. Kaya kinuwento ko lamang po ito, yung lalaki sa Bethsaida. Ano po? Ano na tayo? Yun, sa bulag sa Bethsaida. Isa pong babaeng hukot, isang lalaking namamanas, 10 lalaking ketongin, yung ano po, mga napagaling ng Panginoong Kristo. Yung isa pong alipin ng pinakapunong saserdote, anak ng pinuno ng Capernaum, lalaki sa Bethesda. Ito po yung sa Bethesda, yung ginito ko pala, hindi sa Bethsaida, sa Bethesda pala, sa Bethesda, ano po, yung may sakit sa lawaan, yun nga po. Ang lalaking ipinanganak na bulag. Yun po yung mga himala, mga pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo. Sinamarize ko na po. Pero po sabi po sa aklat ng John, chapter 20, tingnan niyo po ito. Pagkatapos po natin mabasa yung kanyang mga himala, ano po ang sabi po sa aklat ng John 20:31? Verse 30 to 31. Ito po ang sabi. Marami pang kababalaghang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na itala sa aklat na ito. Ibig sabihin, hindi po naisulat sa Bible. Marami pa. Ano po? Ang mga naitala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen? Tingnan niyo po, marami pa pala. Ibig ko pong sabihin, yun lamang pong 2 o 3 hanggang 5 na makita mo na pagaling ng ating Panginoong Kristo, hindi ka pa maniniwala. Samantalang dito, pag minabalitaan tayo, may nagbimilagro, ang dami, kumpulang tao. Nakikita natin, meron nagpupunta, ay, lumuluha ng tubig, sinasahod nila ng isa lang pa lang yun. Samantalang dito, napakarami na itong binasa natin. At sabi po sa aklat ng John chapter 20, marami pang hindi na isulat. Sapat na yun para tayo maniwala. Amen? Amen. Ano po, magdududa pa kayo? Sa Panginoon, nakita naman niyo po yung kanyang kapangyarihan. Hindi lamang po rito nagwawakas yung kanyang ministeryo. Hindi lamang po rito. Nagpagaling, lumakad sa dagat, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo. Ano po, hindi lamang po rito. Why? Ang main purpose po niya, tandaan po natin, siya po ay dinala, ibinigay ng Diyos, Ama sa atin, ibinigay yung kanyang buhay upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang main purpose. Bonus lang po yung himala. Bonus lang po yun. Amen?
Kaya nga po sabi ko, ang karamdaman, ano po, is a sign to death. Marami po, kaparaanan po ng kamatayan po. Kaya lang, nananalangin tayo, pag may karamdaman, humihingi lamang po tayo ng extension. At doon po, pumapasok ang Panginoon. Nasa Kanya po yung sa Kanya pong kamay ang ating buhay. Kung tayo po ay gagaling pa, o tayo po ay Kanyang kukunin na. Ang importante po, ito po ay importante. Babasahin ko po sa ating conclusion. Pasok. Pasok sa conclusion. Ano po? Nasa conclusion na po tayo. Anong oras na po tayo? 5 oras na ba? 1:54. Ha? Mag-iisang oras. Mag-iisang oras na lang po. Wala. Ano po? Sabi po, ito po ang aking conclusion. Nasabi ko naman po sa inyo, para makumpleto, hindi po ako gagawa, sumulat ng aking sarili. Babasahin po natin ang ating conclusion sa kanyang salita din sa Bible. Ang sabi po sa John 5:19 and 23, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang gawang pinakikita sa kanya ng Ama ay manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Yun nga po sabi ko sa inyo, yung nais niyang buhayin. Amen? Mabigat yun. Ano po? Sa susunod na pag-aaral, mababanggit natin. Pag-aaral, magsubaybay po tayo. Next Friday, gawa na rin po yung para sa Friday. Konti na lamang po. Conclusion na lamang at konting references. Ano po ito mo? Sa 22, hindi humahatol kanino man ang Ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Kaya nga po, sa Panginoon, kaya nga po sabi po sa John 14:6, na po, siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan na. Kaya nga po, nasa kanya na po yung paghatol eh. Tapos sino pa tatanggapin natin? Kung sino-sino pa tatanggapin natin? Isip-isip. Isip-isip. Sino mga sabi ng artista, no? Si Abby Austriano po. Isip-isip. Upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Amen? Isa pa po, sa aklat po ng Jude, yung tinatawag na Tadeo, sabi ko, kapatid ng ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya po sa verse 24 and 25, wala pong chapter in Jude, puro verses na lang po, kasi po isang chapter lamang po yon. Sa Kanya na lang makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghahanap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Parte po ng ating conclusion, yung aking babasahin mula po sa aklat ng What is a personal relationship with God? Ito po ay sulat po ng RBC Ministries. Ano po? Sabi po nito, kilala pero ayaw kilalanin. Ito po, parte po, babasahin ko po sa inyo. Posibleng kilala natin si Jesus, pero ayaw natin siyang kilalanin o tanggapin bilang Panginoon natin at tagapagligtas sa kaparusahan sa ating kasalanan. Wow, marami po ito.
Ganyan ang nangyari sa isa sa 12 alagad ni Jesus. Ang mga alagad na yon ay mayroong napakalaking pagkakataon. Ang mga alagad na yon ay mayroong napakalaking pagkakataon para magkaroon ng magandang kaugnayan sa Kanya, sa ating Panginoon sa Kristo, sinasabi nito. Pero sinayang ni Judas ang pagkakataon na yon. Ano po? Kilala ni Judas si Jesus. Marami siyang nalalaman tungkol sa Kanya. Alam ni Judas ang laging ginagawa ni Jesus, kaya alam niya kung saan dadalhin ang mga huhuli kay Jesus. Kasi siya nga po yung nagturo. Ano po? Kilala niya ang Panginoong Jesus, hinalikan pa nga niya siya para ipaalam sa huhuli na si Jesus yung kanyang hahalikan. Ano po? Kilala ni Judas si Jesus, pero hindi niya siya kinikilala bilang tagapagligtas sa kaparusahan at kasalanan. Yun nga po, dapat. Marami pong kumikilala sa Panginoon, pero dapat natin kilalanin dapat natin kilalanin siya ang tagapagligtas sa kaparusahan at kasalanan. Amen? Nakakuha niyo po yung punto nito? Sabi niya. Tutuloy ka pa po. Mapagkakatiwalaan ang tingin ng mga alagad kay Judas. Pero hindi naman nagtiwala si Judas kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi nakamit ni Judas ang magandang kaugnayan sa Diyos na nakamtan ng mga taong nagtitiwala kay Jesus. Si Judas ay isang halimbawa ng taong tinutukoy ng Panginoong Jesus nang sabihin niya. Ito po ay mababasa sa aklat ng Mateo 7:13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ganun din po, sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 7, verse 22 and 23, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ang nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Tingnan po, ito po, maganda po yung sa what is a personal relationship with God. Saklat po. Sabi po ron, sabi ko po kanina, kung ikaw yung isang alagad, si Judas ay isang alagad, kapiling mo na at kasama mo na, nakakita ka na ng mga milagrong ginawa ng Panginoon, ng mga himala, lumakad sa dagat, nagpatigil ng unos, bibitaw ka ba? Tanong. Yun mo yung sabi ko kanina, yung tungkol kay Judas. Kasama mo na. Pero ngayon, marami po nagsasabi, kilala nila ang Panginoon, pero hindi nila tinatanggap bilang tagapagligtas. Amen? Kilala nila ang Panginoon pag sila ay may karamdaman. Kasi alam nila ang Panginoon ay gumagawa ng himala, nagpapagaling. Pero, hindi pa nila lubos na kilala ang Panginoon na siya palang makapagliligtas sa atin mula sa kamatayan. Yung the second death na ating napag-aralan ng nakaraan. Itong katawan na ito, mamamatay, that is the first death. Yung espiritu natin, pag tayo, sabi po, hindi tayo kumilala sa Panginoon, itatanggit ka niya. Amen? Mga kapatid, o sa lahat po ng makakarinig, hindi pa po huli ang lahat. Nakakita na po o nakarinig po kayo ng katotohanan. Sabi ko naman po sa inyo, inumpisa natin na siya ay makapangyarihan, kasama ng Diyos sa creation.
gumawa ng himala, pagaling na may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, lumakad sa dagat, sa tubig, nagpatigil ang bagyo, hindi po ito nagtibuloy, patigil daw po ng lindol. Ano po, purihin po ang Panginoon. Sana po, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Huwag na kayo magpa-delay-delay. Huwag na kayo magpabukas-bukas pa. Tanggapin nyo na po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At least, nakita nyo na po ang buhay ng Panginoon. Siya po ay naparito. Hindi po doon sa milagro ginawa niya. Siya po ay naparito para tayo ay ligtas. Makasama niya sa buhay na walang. Sabi niya sa John 14:2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kayo nga po ay aking ipinaghanda upang sa aking pagbabalik kayo ay aking kakaunin at dadalhin sa mga silid na yun. Amen. Praise the Lord. Sa ibang verse po kasi sinabi silid, pero marami pong templo. Sa ibang salin ng Bible, silid at templo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po dadako sa ating panalangin. Hallelujah. Sana po ay tayo po ay nabigyan ng reminder. Ating pong susunod na paksa ay ang The 4 Essential Truths. Ano po yung essential? Kailangan. The 4 Essential Truths. Katotohanan. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Dadayo po tayo muli sa ating ipapanalangin. Isasama po natin sa panalangin yung safety po nila Lenny Cruz at sa kanyang pong pamilya, sa kanyang mga anak. Gayon din sa kanyang kapatid na si Sarah Cruz and family. At sa kanila pong kaibigan na si Serix Lakindanum na nasa Amerika. Pagpipray po natin yung kanila pong safety sa nangyayari pong kaguluhan doon sa kanilang kinalalagyan. Gayon din, total healing para kay Lucy Gargoles at sa mga concern po ng bawat isa sa atin, kay Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Teresa Milarpis de la Peña sa kanya pong paghahanap buhay. Gayon din po kay Rosiela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, sa kanyang kagalingan, Analisa Milarpis, Rodel Gatchalian Palan, Rizal Milarpis Jr., Evangeline Milarpis, Dayan Milarpis de la Peña, Joshua de la Peña, Rosel Ann Cabrera Milarpis, Gio Milarpis, Cristina Camille Milarpis and family na nasa Batangas, Lucy Milarpis, Giselle Cabrera Milarpis, Lilibet Gargoles, Lenny Cruz, Esme Torres, Juby Quinjo, Mayan Rase Gonzales, Dalia de la Cruz, Julie Gay Agraandi, anak po ito ni Dali na nasa Cayapa, Nueva Vizcaya, si Joy Duria, Nancy Enriquez, Milet Panganiban, Ricardo Singh, at si Serix Lakindanum. Gayun din kila Eloisa Tolentino Estrella at kay Milet Clasio. Ipag-pray po natin lahat ng kanila pong lahat po ng ating mga kahilingan. Gayun din po yung ating mga OFW. Patuloy po natin silang bigyan na isama sa prayer kasi nga po yung sa kanila pong mga physical na kalalagayan na sila'y manatiling malusog sa gitna po ng pandemyang ito. Gayon din po yung mga naho-homesick sa kanila at yung mga iba po ay nade-depress dahil nga po sa dinaranas na pandemya ng buong mundo sa panahong ito. Sa Japan, sila John Patrick Castro, Gerardo Angelo Gaspar, Leonard Caparas, Juby Quinjo, J.R. Santos, Jesus Corpus Castro, Glenda Enriquez Yamaguchi. Sa USA po, si Lenny Cruz at sa kanya pong pamilya, sila Sarah Cruz at ang kanya pong pamilya. Gayon din po si Serix Lakindanum na nasa Amerika din. Sa Abu Dhabi, si
Marciana Pajardo, Ricardo Singh. Sa Dubai, si Lucy Milarpis. Sa Taiwan, si Anduria. Sa Middle East, sila Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Edwin Arnubit, Lynn Maglaki, Marvin Pangilinan, Butch Gonzales. Sa Australia, Jeng Baniked and Family. At sa pamilya po ni Ate Ami Basco. At sa kanya pong kasama na po yung mga pamilya ng kanyang mga anak sa Italy, sina Danilo Apostol, Irene Apostol, Heidi Apostol, Lea Siganlay, Maribel Apostol. Isama po natin silang lahat sa panalangin. Gayon din po yung mga iba pa po nating mga kaibigan, kaanak na nasa iba pong bansa. Isama po natin silang lagi sa ating pananalangin. Purihin po ang Panginoon. Yung pong pangalan ng mga ng mga nasa Amerika. Sarah Cruz and family, kay Sherix Lakindanom. Purihin po ang Panginoon. Yung po sa mga nabasa po, napakarami po ng enjoy ngayon. Mabot po tayo ng 31. Meron pang hindi nagpapapa. Marami pa raw po hindi nagpapapa. Kaya po yung ating panalangin, isasama po natin yung mga hindi po na-ilista rito. Maaaring yung iba ay lead tuner. Kasi nga po, yung sabi nga po, yung isa pong aming continuous pa rin po yung pagdami ng views. Kasi nga po, doon lang palagay ko, doon lang sila nagkaroon ng time na mawat yung ating gawain. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay po ninyo, na mga naunang sumubaybay na nabasa po ng ating kapatid na Sister Owing. Hindi ko na po muli mapasahin, mamaya na lang po sa acknowledgement. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Alam ko po na ang lahat ay merong concern. Habang tayo po ay nanalangin, isama nyo po yung inyong wish, yung inyong karaingan, ang inyong request sa ating Panginoon. Wala pong imposible. Lahat po, sabi nga po sa Mark 11:24, pag tayo po ay manalangin, tanggapin na po natin, angkinin na po natin na ito ay ating makukuha sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na napakaganda ng naming napag-aralan na kung paano ikaw ay tunay na Diyos na simula sa mula pa lang ay ikaw na. At ikaw nga po, Panginoon, ang siyang nanahan pumunta sa amin, piling, upang magpakita ng mga himala, pagpapagaling, lalo na, Panginoon, sa mga nakaka-amaze mong ginawa. Yung mga pipit bulag ay nakapagsalita at nakakita. Kaya nga po, Panginoon, napakabuti at napakaganda po ng iyong ipinakita sa iyong ministeryo ng aming pinag-aaralan. Panginoon, sa kabila po nito, ay nais namin na ikaw ay aming tanggapin. Sa oras pong ito, tinatanggap ka namin bilang ikaw ang aming Diyos sa aming buhay. Nananalig po kami sa iyo. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang ikaw ang aming Diyos simula sa araw na ito hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya nga po, Panginoon, kami nga po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa kabila na kami ay isang marumi, sa kabila na kami ay isang makasalanan. Kaya nga po ikaw ay namatay sa krus dahil dito sa aming mga kasalanan na ito. Kaya nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyong kabutihan, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lord, sa oras din pong ito, hayaan mo, Panginoon, nakikita mo po yung desire ng mga tao na nagsusubaybay sa aming gawain. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga hindi pa po na-lista rito. Yung pong mga frontliners, yung pong mga foundation na tinatawag ko, ang Milarpis family, kasama po si Juby,
Tinjo, si Lenny Cruz at Marcia. Marcia Fajardo, na sila po, Panginoon, ang siyang nangunguna sa gawain ito, Panginoon. At ganoon din po ang layunin na sila po ay hindi bumibitaw. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, yung kanilang time na binibigay ay time nila para sa iyo. Hindi po sa ano pa man, kundi, Panginoon, dahil sila ay sumasampalataya na sa iyo. Dahil sila ay tinanggap ka na nila bilang Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ganoon din po sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat po ng makakapanood at makaririnig ng sa mensahe mo, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang humawak sa bawat isa. Hawakan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po sila ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo po sila ng kaaliwan, kagalingan, kalakasan, Panginoon, at gabay at patnubay. Lalong-lalo na, Panginoon, ang kaligtasan sa COVID-19. Sa lahat po ng mga pangalang nakalista ngayon dito sa papel na ito na nabasa na po namin, itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Ang iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Ganon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po sa kanilang mga trabaho. Ganon din po sa kanilang mga kalusugan. Ganon din po, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Buhos mo po, Panginoon, ang mga pagpapalang kailangan nila, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, sa panahon namin ng pandemic, nakikita mo po at hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang mga karaingan ng lahat ng nakasulat dito at sa lahat ng nakaririnig, ang mga pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa, o Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, yung number one, yung ikabubuhay, yung trabaho, yung ganun ang aming makakain, ang aming ikabubuhay, Panginoon, ay amin na pong iniintindi ng Panginoon. Nawa, Panginoon, itong mga problemang ito ay huwag makakahadlang sa aming pananampalataya at pagkapit sa iyo. Kaya nga po sa oras na ito, abutin mo po ang lahat ng kahilingan upang maipakita mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nananalig po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, dinudulutan mo kami ng kasiyahan, kagalakan, at pag-asa na sa pagdating mo, Panginoon, sa iyong pagbabalik, ay makasama ka namin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman. Ipuin mo po ang lahat ng ito. Ikaw po ang Diyos. Pinakita mo po sa amin na pag-aralan ang may mga karamdaman ay gumaling. Ganon din po, Panginoon, sa oras po ito. Ang bawat isa na may karamdaman ay nananalig sa iyo, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay iyong aabutin. Ganon din po yung request. Yung request po ni Lenny, ng kanyang kaanak, si Sarah Cruz and family, at saka kay Serix Lakindanom. Dalangin ko, Panginoon, at kay Lenny mismo, Panginoon, sa Lenny Cruz, at yung aking batchmate na si Joy, Panginoon, na nasa lugar din po yun. Hallelujah. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan, Panginoon. I-shake mo po sila. Iligtas mo po sila sa kaguluhang nangyayari sa Amerika. Lord, hawakan mo po ang sitwasyon. Hawakan mo po ang gobyerno. Hawakan mo po ang bawat isa. Paranas mo po, Panginoon, ang kapayapaan at pag-ibig na pinakita mo sa amin. Pag-ibig ang dapat umiral sa bawat isa, Panginoon. Higit, Panginoon, ang lahat ay maligtas sa anumang mga sakuna, Panginoon. Ang mga gawang ito, Panginoon, ay alam namin ay gawa ng Diablo. Ngunit, Panginoon, sa oras pong ito, nananalig kami sa iyo na hindi mo pababayaan ang humihiling sa iyo ng panalangin, humihingi sa iyo ng kaligtasan nila, Panginoon. Patnubayan mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, tibay ng loob at pananampalataya na ikaw ang Diyos na kanilang kinikilala. Ikaw ang Diyos na alam nilang makapangyarihan at makapagpipigil ng lahat ng ito, Panginoon, sa mga kaguluhan ng nangyayari sa USA. Lord, itako mo po ang pag-ibig mo sa bawat isa. At mamayani po ang kapayapaan at ang kaligtasan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. At patuloy po namin inilalapit sa iyo ang aming mga government officials sa pangunguna po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa aming pong Provincial Governor Daniel Fernando, at ganoon din po sa aming Vice Governor Willie C. Alvarado,
Sa lahat po ng mga sangguniang panglalawigan ng Bulacan, lahat po ng department head, at lahat po ng empleyado, particularly, Panginoon, ang nasa accounting office, Panginoon, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Crinal at ni Ate Merly de Belen Paulino. Batid mo po, Panginoon, ang mga kahilingan ng bawat isa. Dalangin ko, Diyos, ang iyong pagsusubaybay, pag-iingat, kagalingan, Panginoon, sa may mga karamdaman, kalusugan at kalakasan, Panginoon. Higit, Panginoon, ang kanilang mga spiritual growth. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa bawat isa sa kanila at sa iyong pag-iingat. Salamat po at ganoon din po yung dalangin para kay total healing, para kay Lucy Gargoles, Lord. Minsan pa, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang karamdamang ito ni Lucy Gargoles. Alam ko, Panginoon, sa pagsulat pa lamang ng pangalan sa kahilingan, alam ko, Panginoon, na inaabot mo na po ito at sinibigyan na po ng kalutasan at kagalingan, Panginoon. Total healing, Panginoon, in Jesus' name. Lucy Gargoles will be healed in the name of Jesus. In Jesus' name. Magagaling ka na po. Gagaling na po ang si Lucy Gargoles. In the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo po ang kadakilaan at kaluwalhatian magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.